everyone! Good afternoon. I'm back. It's your Mama Sam. Siyempre kasama natin ngayon si Adam. Hello, hello mga kasamnatics! Nanonood sa dalawang YouTube channel ni Mama Sam. Kamusta po kayong lahat? Thank you for having me here. It's my first time to guest on your channel. Thank you so much, Adam. Ito yung first time talaga na kasi meron akong moment noon yung nag-start ako, in-invite ko lahat ng vlogger. Tapos hindi ko nakasama talaga si Adam. Pero eto na yon. So finally, umusog ka nga dito. Finally, eto na. Kasama na natin si Adam. At first time natin to, no? Yung Yes. talagang magkukulab together. Thank So you. yun. Ano ka ba? Thank you. Kasi tama rin naman na gines mo ako kasi nagpipigil ako sa YouTube channel ko. Hindi ako masyadong ganito hindi ako masyadong nagsasalita kasi nga alam mo naman yung nangyari. Medyo medyo nagkakaroon na tayo ng slight character development about vlogging. Hindi na tayo pwedeng basta pira na ng pira ng I'm happy naman kasi nakikita ko si Adam dito sa Thailand at napakabait na tao to. Talagang lagi ko sinasabi sa kanila, huwag nyo nga inaaway si Adam. Ano lang talaga hindi mo lang ako, talaga kilala taklesa si lang Adam. ako. Medyo taklesa, medyo iba talaga yung ano niya, mundo niya. Oo. Pag nandito yan, nakahalik lang, tapos wala na gala-gala na sa paikot-ikot. Pero kasi Adam, ito yung una kong tanong sa'yo, kamusta ka sa MGI? Kamusta ka? Dati kasi di ba pinag-uusapan natin na parang di ba, na medyo naiilang ka pa kasi parang hindi mo alam kung ano ang meron ng Miss Grand. Pero ngayon, you are very welcome kay Papa Nawat. At kamusta yung feeling na eto na, Miss Grand baby ka na? I feel like I'm well taken care of here. Tama Tama na yung what naging shows des- is tama yung naging appreciation. desisyon mo, Minsan diba? na lang ako magbubuhat ng bangko, sige dito na lang sa channel pa ni Mama Sam. I really appreciate the fact that he has this sense of high regard for me. O alam ko tataas ang kilay ninyo, pero bahala kayo. Na-appreciate ko yung nandun tayo sa welcome ceremony and Tinawag ka niya. tinawag niya ako Where's out Adam? of the Where's blue. Adam? Where's Adam nung tinawag yung film? Where's Adam? Where's Adam? So, na-appreciate ko yun. So, ayun. So, yeah, now you can now call me an MGI baby. And it really helps. Alam mo, I would not take the credit for myself. It's because also of Papa Nawat's high regarding for my pageant affiliation, Sash Factor, where I'm part of Sash Factor, na bumalik loob na ako sa Sash Factor. And kayo rin po, because maganda na ang relasyon ng Pilipinas kay Papa Nawat. So parang I'm also, you could say that I'm kind of benefiting from it. Ako talaga yung original na MGI baby. Pero ayun nga, nag-uusap kami dati ni Adam, sabi niya, tingin mo ba okay ba na mag-cover ako ng Miss Grand? Sabi ko sa kanya, try mo lang, walang mawawala sa'yo. Tandaan mo lang. Oo. Kasi gusto ko rin eh. Alam mo yun, interesado din ako. Alam mo yun, tapos lagi lang sa Thailand, sa Vietnam, malapit-lapit lang, sige, try natin. Malaking tulong talaga na yung pagkapanalo ni CJ, siyang naging bridge Totoo. ng gap. And then I'm so happy na happy ka dito sa Miss Grand. At nag-i-enjoy ka. Welcome to China. Alam mo, mas relax ang schedule ng MGI kaysa sa ibang pageant systems na kino-cover ko. Mas nakikita ko yung yung concern ni Papa Nawa to wrap up all the activities at a certain time of the day para makapagpahinga na yung mga girls. 9 p.m. most of the time, before 10 nandito na yung mga girls para makapagpahinga for the next day the next set of activities for the next day. So nakikita ko yun kasi sa universe talagang 11:30 PM na, talagang doon pa lang sila nagsisidatingan sa puyat-puyatar ang mga katulad namin nagko-cover sa on the ground. So yun. Kaya Pero happy ako kasi happy ka. Ayun, feeling ko naman sobrang happy siya. happy Kilala din ko ako. siya. Oh. Happy din kasi ako kasi yung pinapadala natin sa MGI lately, talagang fan favorite malalakas. So talagang crazy. Okay. Talaga. So, ayan. So, nabalitaan na natin na lilipat na ang MGI sa ibang camp, sa ibang organization. So, ano yung nasa loob mo? Tama ba to yung naging desisyon or medyo parang Who am I to say if it's right or wrong? Hindi naman ako si Papa Nawat, di ba? hindi, ikaw bilang si Adam, ano yung nasa loob mo? Yung narinig mo yun? Nagulat ako syempre. Parang akala ko kasi okay eh. Like, No, bigyan ko lang kayo ng context sa
nalulungkot ako honestly kasi paano ko ba na ito na naman? Ako, Ako, sisingit ko na naman yung sarili ko. Ako na magsasalita, alam ko yung ibig ko sabihin. Actually, ganito yon. Ako din, nagulat din ako kasi siyempre, yung relationship nila Ni ALB. matagal na rin. Sa kanina, diba? So, nakita ko yung friendship, hindi yun matatawaran. Nakita ko yung Tapos, na-witness ko first siyempre, hand. business. Business is a business. So, hindi talaga may iwasan yung ganito. And then, plus, nandoon ako na parang, ano ba yung nangyari? Kasi parang kung tutuusin, nakapagbigay naman siya ng 2 reyna. Pero Oo. siguro, si Papa Nawat, naghahanap siya ng something More. more na pwedeng ano talaga, para as in, Ma-enhance yung brand ng MGI sa Pilipinas. Lalo na may mga nananalo ng 2 reyna. At baka masundan pa sa susunod, di ba? Yun. May gusto sabihin pero hindi ko alam kung Wag na. Baka mapasukan na naman. baka. Yun yung ibig na sabihin. Okay, so punta tayo dito sa MGI All-Stars. Yung unang narinig mo ang MGI All-Stars, ano ang unang pumasok sa utak mo? Bongga. Maganda ba to? Bongga ba to? Papa Nawat knows how to market talaga. Really knows how to market his pageant. Talagang alam niya, nakikinig siya sa mga fans katulad natin. Because for so long, lagi natin sinasabi, oh, we want this girl to come back, pero tapos na, wala na. Tapos na eh. Kunyari universe, tapos na ang universe. Ano pa bang pwede mong babalikan? Wala na, pinakatugatog na yung Correct, universe. correct. Pero siya talagang na-exploit niya yung idea na yun and turn it into a money-making venture or machine. And now we're here in MGI All-Stars. Doon ako na yung parang she knows his marketing, he knows his pageants very well. Nakikinig siya sa pulso ng mga pageant fans. Pero mo, sino makakaisip ng ganitong pa-all-stars? Dati naririnig lang natin yan sa NBA, Asia's Next Top Model. Pwede rin pala ma-apply sa pageant. Correct. At ang pinaka-nakakaloka dito, sino ang makakapag-isip na si Gazini Ganados ay babalik ulit sa mundo ng pageant? Oo, diba? Kasi diba dati gusto natin siya maging Miss Supranational, tapos naging Miss Universe. So parang end na eh. Pero di ba parang sino ang makakapag-isip na ayun na sabi ko, Gazini, hindi ko akalain na magkikita at mag-uusap tayo. Ako naman, wini-wishlist lang natin siya, tapos nagkatotoo yung wishlist. Na talaga, ay, tinotoo ni Gazini, yung pala talaga all these years, na-interview namin siya dito, nung dumating siya, talagang gusto rin niya talaga yung may gusto siyang patunayan pa. Meron talagang, parang may redemption pa siyang hinahanap, or she still has an unfinished business here in pageantry. That's why she's here in MGI All-Stars. At ang pinakamaganda ngayon na nakikita natin kay Gazini, more than noong 2019, mas perfect siya ngayon. Yung level of improvement is really Yung commendable. interview mo sa kanya, kahapon yata, yung Which one? napanood ko, na naka-gold gown siya. Oo. Ang bongga ng mga sagot niya doon, kung paano siya sumagot. Talagang from the heart. Oo. Kasi nga kung iisipin mo rin yung pageant journey ni Gazini, nung 23 years old pa lang siya. Nung 2019, nung 23 years old pa lang siya, bagong baptism pa lang niya sa pageant world, na ganun ka mainstream. So talagang hindi pa siya sanay, hindi pa siya, Saka parang yung kumbaga dami paano nene. magsalita. Oo, nene, parang kumbaga pinag-usapan niya, parang nene pa siya sa lagay na yon. Yung parang hindi pa siya, alam mo yun, yung parang galing probinsya, parang wala pa masyadong nanginginig-ginig pa yung Oo, boses. pero ngayon, yung wealth of experiences niya, yung mga pinagdaanan niya sa buhay, made her who she is right now. Nagugulat na kami sa sagutan ni Gazini ngayon ha. Mapa-politics, pag tinatanong siya, marunong na siya mag-handle, nag-iisip. So what's your game plan for prelims? Stick to the plan, which is to stick to the plan. Parang talagang binabalik, nilalaro rin niya Saka kami. marunong na talaga. So, pero ayun na, nakita natin si Gazini na marunong na. So, tingin mo, si Gazini kaya ang magiging first MGI All-Stars. At bakit? Malaki. Malaki yung I mean, chance kung or- pagbabatayan mo yung mga iniisa-isa ko itong mga judges natin ha, si Isabela, si Abina, si Lupita, si Osmen. So far, hinahanap namin yung natural, yung Na merong, very natural, sabi ni Lupi, all with the natural, heart, who wants to make a statement, ganyan. Si Cosini, di ba, inaano niya yung tatay niya, binoboka niya palagi yung plight ng tatay niya sa Palestine. So, gusto niya ma-repatriate o mapadala sa Pilipinas para maging safe sila. So yung hugot ni Gazini, she's really the literal definition talaga of MGI talaga, which is stop the war and violence. It's really heart-tugging talaga. So yun yung alam kong bubula ang bibig ni Gazini.
ang dami na, alam mo yun. So, artista na rin kasi yan sa GMA. So, may celebrity training na yan, winner-shop na rin yan. So, talagang yun, alam kong makakasagot siya at makakasagot. So, talagang ko si Papa Nawat, ang titindi ng mga tanong pag ano, hindi ko alam paano ba, may top 3 ba? From top 5 ba, hatiin pa sila sa top 3. So, feeling ko kayang-kaya ni Gazini yun. Tsaka yung ibang-iba guys, yung ganda talaga ni Gazini talaga in person. Talagang kayang-kaya natin makipagpuksaan kay Vanessa, Totoo. kay Yami Lex, ng ganyang mukha. Tsaka nakita nyo guys kahapon yung ano niya, top model photo challenge, napaka-Eva ng atake niya. Bakit number 1 ninyo si ano? Hindi lang naman po kasi ako yung nagde-decide on my own. Hindi lang naman ako yung nagde-decide. But if it were up to me, syempre sila Gazini yan, ganyan, di ba? Syempre marami kami sa Sash Factor, hindi lang naman kami hindi lang ako ang nagde-decide. Actually, nagulat ako dun. Na ano? Number 1 si Bianca. Well, kasi But I'm trying to see the objectivity. I respect the decision. Kasi kakaiba rin kasi yung photo ni Vietnam. Siya lang yung may ganong photo na na nasa floor, na Hindi nakasalampak naman, na. meron din siya. Kasi Sino? kulang na lang malaglag. Sa floating market? Sa floating market, Actually, kulang na lang malaglag na lang siya dun. Oo, nagigets kita. Kung ito take into consideration mo yung behind the scenes footage. Kaya nga pinakita yung behind the scene para makita ng mga tao kung ano yung meron sa kwento doon sa photos na yun. Pero I respect kung ano yung decision. Hindi ako na talaga, Sash if it were Factor. up to me. Pero nagulat lang ako sa inyo talaga na parang talaga ba number 1 si ano. But it's okay. Kanya-kanya tayong nakikita, kanya-kanya tayong opinion. So it's okay. Ako kasi guys, hindi rin ako gumagawa masyado ng hot picks. Lalo na yan yung natutunan ko pag nagko-cover ako on the ground. Kasi naranasan ko na rin yung inaaway ako mismo ng contestant. Bakit wala ako sa hot picks? Bakit niyo ako hindi nilagay sa hot picks? Anong ginawa akong mali? Ganun ganun ko, ha? Sino ang may kasalanan? Ayoko ng... ano? Anyway, eto na. So sabi niya nagko-cover siya. O eto, kino-cover mo from day 1 until now. Sabi na ng boyfriend ko, sabi niya si Adam talaga very active. Sabi ko, bayaan mo si Adam, buhay niya. So, sino sa mga nakikita mo sa MGI girls ngayon na talagang masasabi mo ay I think ito yun? I think palaban ito. Magbigay ka ng 5. Si Colombia. Ikaw yung nasa si Colombia. puso mo Kanina lang. alam mo sabi ko sa sarili ko, hindi na ako mag-squeal, hindi na ako titili. Kasi Pero napapatili. nakakasira ng kasi yun ang issue niyo palagi sa akin. Tom, pageant vlogger ka na. Kapita-pitagan ka na. Ano mo naman yung sarili mo? Yung decorum mo naman ayusin mo. Huwag ka nang tumili. Pero kasi feeling ko branding ko yun eh. Parang kung nakikita ko tayo, alam mo yun talagang, hindi sabihin kinikilig ako. Yun yung definition of kilig. Pero kanina si Vanessa, nakita. Kasi ba naman, ang konteksto niyan, nasa bus na siya. Hindi siya umaura dito sa lobby. Hindi rin umaura si Gazini. So, trinay ko habulin sa bus. Nakita ko siya sa bus. Nakita ko siya sa window ng bus. Sabi ko, Vanessa, hi. Sabi ko, please come down, please, photo. Bumaba talaga ako, yan. So ako naman, parang nire-repeat ko yung Napakabait kindness kasi ni niya. ano. Sobrang bait ni Vanessa. Ang bait ni Alam mo, Vanessa. parang siya talaga yung nakikita kong, oh my God, literal definition ng Saka talagang what iba, MGI iba. All-Stars is all about. Yung talaga, ang ganda ng mukha, ang ganda ng pasarela, batak yung katawan, diba? O yung Q&A, hindi siya naging English, pero feeling ko naman baka mag-interpreter siya. Pero alam mo yun, pero aesthetic-wise, oh my God, siya talaga yung MGI. Alam mo yun, siya yung Para feeling ko. sa'yo. Oo. Tapos nandyan din si Yami Lex. Diyos ko, laban na laban din si Yami Lex. Diyos ko. Feeling ko pag pinahawak mo rin pa ng mikropono si Yami Lex, ay naku. Ready to fight din. Ready to fight. Tapos si Peru. Although hindi Bakit maganda si si Peru. Pero laging napag-uusapan? Ang ganda kasi ng mukha. Talaga nakasusyokot ako sa... Yung ganda, alam mo yun yung... Yung ganda niya plus yung katahimikan. Pero yung katahimikan ba niya, uubra yun sa MG? I don't know kasi parang Kasi ang dami kong malaman natin bukas. naririnig ko kasi ang dami kong naririnig dito. Uy, sinasabi sa akin yung basis ng pagpili ni na Papanawat ngayon sa ni Papanawat or ng mga judges sa MGI All-Stars ngayon is very different from how he normally chooses his MGI winner. Of course. So, ngayon daw ang atake parang Miss Universe na parang classy, hindi kailangan out loud, maingay. So sabi niya, so doon pumapasok si Peru. Totoo. Pero yun nga lang, hindi siya yung, alam mo yun, yung parang, Yung parang pag lumalabas si Vanessa at si Yami Lex dito, na natatabunan talagang, na. alam mo yun, talagang exenhar. Alam mo yun, yung talagang, Ayun,
Si Pero hindi, Miss International lang atake, ang sweet, Oo, ganyan. ganon. So, Kung ganda, maganda. Pero yung atake niya hindi ganun I wish gusto ko yung Sobrang tahimik lang. parang gusto ko yung kung makuha niya yung energy ni Yamilex tsaka ni Gusto ko kasi yun ang kinalakihan nating MGI brand, 'di ba? Pero since inaugural to ng MGI All-Stars, hindi ko alam kung pareho ba sila ng pamantayan for MGI, normal MGI pageant sa inaugural MGI All-Stars. So yun, so ang ganda talaga ni Peru. Ako nagagandahan ako. Parang I can't believe na how she has taken care of her body so well despite married and having kids. Parang wow, gandang-ganda ako. Parang sabi ko, na-gets ko na kung bakit first runner-up lang si Maureen noong 2019. Ang ganda nga Diba? talaga ni Peru. Siya yung Oo. tumalo kay Maureen. O, siya ang tumalo kay Maureen. So, Pero talaga. tingnan natin. But Oo. si Pero isa sa mga pwedeng maging dark horse talaga. Tsaka Yung pag kung dark in-interview mo horse. rin si Peru, may story rin si Peru. Victim pala siya ng domestic abuse. TV host din siya. So, may tahimik lang si Peru. Pero feeling ko bubula yung bibig din yun. May English din kasi eh. So, yeah. So, So, yung pero- 5, yung ika-5, hindi ko pa alam. Magsabunutan na lang si Tarina. Okay, Saka speaking of Tarina, tingin mo sa laban ni Tarina, kaya bang itungtong sa top 5? Yung nakikita mo lang nga sa'yo. Kaya, pero may mga ibang mas better. ibang babaeng mas napapalingon ako. Mm. Alam mo kung sinong gusto ko talaga deep in heart ilagay sa number 5 ko? Si Czech Republic. Sinong Czech Republic? Si doon? si Mariana. Si Mariana. Maski si Priscilla, yung isang Colombiano, gusto ko rin ilagay kasi plakado. Pag nakikita ko si Czech Republic, nakikita ko si Gwyneth Paltrow. Si Venezuela, gusto ko rin ipasok. Sinong Venezuela? Ito, si Yung Gabriela. kanina, Si oo. Hands Up, Si Gabriela. Gabriela. Ang tangkad. Si Samantha. Tingin mo Sino si Samantha. Si Samantha. Bigay na bigay din, pero Tahimik lang. hindi gusto ko siya, kaya lang parang yung mata mo talaga, pero yung mata mo mapupunta muna kay Gabriela, Ikaw ba, pag kay tumitingin Mariana. ka sa isang beauty queen, ano bang hinahanap mo talaga? Gusto ko yung yung Kailangan very, ba yung very? syempre, pag matangkad talagang imposing, talagang iba yung matangkad dating. bobo naman. Hindi, ikaw alam mo, dapat ikaw ang ako Hindi, may mga ganun kasi, di ba? May mga, ang dami-dami magaganda, tangkad. Tapos pagdating naman Hindi ng naman, parang- hindi naman siya makakarating na international kung ganun siya. Siyempre, alam mo yun, kailangan may face value, matangkad. Oo, yung talagang quality na hinahanap na as a beauty queen. So, saka, alam mo yun, kung tatanungin mo ko deep in my heart, yung sinukus ko yun sa ika-fifth. Si Czech Republic, si Priscilla. For some reason, si Faith, si Gabriela din. Kasi ang katawan, nag-umi-English din. Alam mo yun, nakikipaglaruan sa amin. So, alam mo yun, Venezuela yan eh. So, parang, ayan, yun yung 5. Kasi parang, ayan, yung 5 yun. Si Faith, yun, dun sa ika-5, magsabunutan si Czech Republic, si Gabriela ng Venezuela, tsaka yung sinabi ko si Priscilla ng Colombia. Tarinis pa ba ako? O tsaka si Tarina. Okay. Tsaka si Fuchsia, alam mo gusto ko din. Okay, punta tayo dito kay Fuchsia. Marami nagsasabi na eto sa mga followers ko na medyo dismayado nga sila sa nakikita nila kay Fuchsia. Kung ikukumpara way back noong lumalaban siya ng Miss International Queen, mas finesse, mas parang focus, pero ngayon parang medyo Hindi, wala kasi sa ano. you have to take it from her na rin. Tinanong na rin namin yun eh. Kasi sabi niya, wala na akong kailangan Ini-enjoy patunayan. Ayun naman pala. Tumitle na ako. Parang gusto ko naman ipakita ko naman sa inyo yung totoo kong personality. Oo. Which is what I love. Kasi di ba ito yung nung MIQ naman, di ba tahimik siya, ganyan. Siyempre may gusto pa siyang patunayan. Ito ngayon, parang masaya na lang siya sa estado niya, bonus na lang ang manalo. Ako to Ayun. be honest, I'm very disappointed. Tsaka, ay, kasi gusto ko kung yung- gusto niyang manalo, parang I think talagang dapat makita natin yung nag-level up siya doon sa kumpara ko sa ano. Pero, hindi ko naman sinasabing hindi ko siya gusto. Gusto ko siya. As po siya. Pero, I looking forward kasi competition to at the end of the story. Gusto pa rin nilang manalo. Hindi, Diba? maganda naman siya ng welcome ceremony. Lumaban siya dun I think, I go for Kaylee Trajano. Ay, oo, isa pa yan si Kili. Si Kaylee Pero kasi, kasi medyo mas parang binibigay niya talaga yung 100% Nagigets na ko. laban. Kaya lang ang kulang ni Kaylin, wala siyang fanbase. Uy, lumalaki na rin. Lumalaki, pero kasi like si Fuchsia na, alam mo, Ay, oo. bully. Aminin Kasi ko sa'yo she's Miss talaga, International Queen. ang bumubuhay lang ngayon
Kaya ako excited mag-cover like if you siya. Parang siya lang ang buong buhay sa tsaka si Bumubuhay Gazini. sa, sa mga views mo. Oo, hindi talaga Kamusta kasi. naman si Vietnam? Oh. Isa pa yan. Isa pa yan. Si Vietnam. Sabi mo kanina, I love you, Vietnam. Isa pa yan. Favorite mo siya. Isa pa yan. Anong isa pa yan? Kamukha maatisa. Isa pa yan, sakit sa ulo, tinik. Anong umaatisa? Ako ate, nakikita ka mukha siyang atisa in some stylings niya. Sinasabi ko yun sa kanya. Nakakaloka ko lang na nga lang, yakagin ko siya magmadjong. Bakit ikaw hindi ka na no? Pag ako, Kasi totoo, pag ako, yung pag- kino-call out niyo ako in Hindi, the ikaw sim. aminin mo. Ano? Mukha siyang madjongera. Alam mo Mas ikaw, Chinese siya. kaya tayo mahimik ka dyan na. Siya nagsabi nun ha. Ako talaga sinasabi ko, gusto ko nga siya yakagin, ate, tara madjong tayo. Kasi marami siyang Pero kasi sabi ni Adam, ano daw, I love you. Inigaluhan ka lang ng bag. Anyway. Hindi kasi, Sige. Kulitan lang yun, huwag niyo seryosohin. Just ano lang, fun. nakikita ko naman yung hard work. Alam niyo ni- naman si Adam, lahat ng mahal niya. Lahat ng candidates, pag nakausap niya, oh my God, you're so pretty. Oh my God, you're so... I love, naluloko talaga ako sa'yo, Adam. Lahat sila maganda Hindi kasi, sa may maganda naman talaga siya. Attacking reigning queen si Vietnam, no? Welcome Ito, ceremony. parang ka namang kasi nainis ako, parang sinabi mo, parang umaatisa. Atisa ka dyan. Layo-layo naman. Manahimik ka. Nakita ko si Atisa na maraming beses nakausap Alam ko si din, ako rin Atisa. naman, nakita ko Pero na. ayun naman pala, may mata ka naman, so umaatisa yung level. Maniwala ka dyan. Mukha siyang auntie. Bakit ito, hindi nyo pinaparusahan? Pero pag ako Hindi sinabi, totoo, guys. I love Vietnam. So sabi ko nga sa kanya, natutuwa ako na nandito ka ulit. Diyos ko, pag ako Pero yan. naloka ako kasi parang yung ganda ba na hinahanap ko, alam mo, papasok si Vietnam sa top 5 because of makinarya. Malakas yung makinarya niya, malakas yung voting. Pero sinabi mo naman, si Pusha ang pwedeng makapasok kasi siya yung bumubuhay sa mga views mo. So, ibig ano sabihin, pakialam ni na WhatsApp views ko? ngayon, sa mga makapusha, para manalo tayo, iboto ninyo. Yun yun. Pero kung akong tatanungin ninyo, in terms of worth, I think I go for Kaylin. Kasi si Kaylin kita ko talaga mula sa mga pasabog, sa mga eksena. Saka yung mga damit niya may Oo, storyline. may storyline. Tapos mukhang pinag-aralan talaga. pinag-aralan. Matalino si Kaylin. Yung kumbaga parang hindi siya sumali lang na, lalaban lang ako. Siya talaga, binibigay niya talaga yung dedication. And para sa akin, sa isang beauty queen, important. Hindi yung pumunta ka lang dito para, okay, pag-yun tayo. Ayun. But, Tsaka nakikita ko yung joy kay Andun yung, Kaylin in competitive. doing. kaya kung meron chance na Andun yung papasok, COVID. I think si ano. Ito, Si Sino? Si Yongyang. Ano namang masasabi mo dun sa Miss Venezuela na ang mga Pilipino daw ay sige na. Honestly, I was so disappointed when she said that. Kasi, bakit niya, parang why are you making, issue like that. a mountain out of a molehill? Kasi parang, lahat naman talaga tayo dito. At the end of the day, this is still a competition. Of course, we can be chummy-chummy at each other from time to time. Pero at the end of the day, we have to take care of ourselves. Kasi competition to sinasalihan natin. We have to look up. You also have to watch out for yourself. Then you're back all the time. Siyempre, alam mo yun, lahat ng Filipina queens natin gustong manalo. Lahat silang lima. Saka iba-iba kasi yung management. Diba? Hindi naman Yun sila na-disappoint yung lang ako kasi kaya parang kailangan pa sabihin yun. Parang ayan. Baka I'm not gusto- the best person to be saying this pero Ayan. given my experience ko, pero there are some things that is best left unsaid na lang in public. Yung mga ganyan, tayo na lang mag-usap in private, ganyan. Yung ganyan. Kasi Hindi na dapat nilalabas pa. Hindi na, Kasi ganyan. parang nagiging masama yung intention. yun, parang nainis lang ako. Parang bakit pa? Bakit kailangan sabihin yan? Tingin mo makakarating siya sa semifinals? Tingin ko Ang hindi. sikip. Parang ang sikip. Parang Ang tagal mo mag-isip. kung trans, hindi kasi iniisip ko eh. Sa trans parang feeling ko. Parang Si mas Vietnam. gusto ko pa siya parang gusto ko pa talaga ipasok ng bongga si Keith. Ako si Vietnam, si Kaylin, and then si Pusha. Number 3 lang si Fusion.
malaman natin bukas kasi sa ngayon medyo maaga pa natin para sabihin natin kung sino ba talaga yung mga top listen. But Kasi alam mo si Fuchsia mukhang babae na talaga. Parang nakikita ko, parang babae na. Parang minsan natatalo pa niya si Gazini sa ganda. Alam mo yun? parang nga siya kanina ni Gasini. Oo, ganun na nga. Oo. Kaya siya kanina ni Gasini. Anyway, so good luck sa mga girls. Pero eto, sa pa, si Imelda. Oo. Si Imelda. Alam mo, aminin ko sa'yo, natatakot akong lapitan siya nung dumating ako dito. Bakit? Because of the controversies that she's having right now, especially with the media peeps. Kasi alam mo yun, parang may mga time, kasi kanina nakita ko siya dito. Ay, hindi ko napansin. Nakita ko siya, nagmamadali siya. Iniwasan niya to. Which I understand naman, baka yun ang instruction sa kanila. Go straight to the bus, ganyan. Na para ako, when I see her, I cover her. Talagang, I extol her positive virtues. As much as possible, kahit anong backlash na kay Imelda, at the end of the day, she's still part of the Philippine team. She's still carrying her sash. So, hindi natin pwedeng invalidate lahat ng efforts niya, yung feelings niya. Ako to be honest pagdating sa kanya, kung pag-uusapan natin yung pageant, yung mga dinadamit niya sa sarili niya, yung mga ayos niya, bongga talaga. Nabobonggahan talaga ako. Sabi ko, in fairness talaga kay Imelda, bongga. Sobra. Saludo ako doon sa pag-prepare niya sa sarili niya. Isa siya sa mga masasabi ko, yung bongga magdamit ka nito. Pero, ayun nga, hindi siguro naiiwasan din na minsan, ang isinisilip sa kanya yung attitude. Na yung mga tao parang hindi nabubura sa kanila pag sinabing Imelda, ganito yung naiisip. Pero, syempre, Pero hayaan behind mo na. backstage ako, mabait siya. Oo, mabait. Mabait talaga sa akin. Kaya nag-make up ako sa nag-excuse siya. Oo, Tapos mabait. sabi ko, Mabait. Yung nakausap ko siya, nababaitan din ako. And then, ayun na lang. Yun lang ang kailangan ma-magnify. Yung parang, ang tao kasi ang iniisip kasi kagad na parang, naku, ganito attitude. Kasi ayaw niyong bigyan ng chance. Ayan, parang ako si Imelda, negative ako sa mga bashers ko. 5 hours kami sa likod ng MTI. Makikita mo kung sino yung may mga... May attitude, di ba? Mabait si Mabait siya, Imelda. sabi nga niya sa akin isang araw, alam mo Adam, nung nagpo-photoshoot challenge ako, parang may Siguro mga girls ano na, lang siya, yung... may mga girls Ang na tingin sa kanya nung binibigyan tao. siya ng rambutan, o hindi ko alam yun, sabi niya, Ano ba pero sa rambutan? di ba yung issue niya sa... Ano ba ibig sabihin? Hindi ko naiintindihan ba't may mga ganun. Yun yung issue niya noong 2016 sa Miss Earth, na parang allegedly may pinakain siyang... Okay. So, Ayun, tapos ngayon, di ba may rambutan doon sa floating market, ganyan, binibigyan daw siya, parang no, hindi ko naman kaya, hindi na ako magpapaandar ng ganyan, parang I'm a new Mina. So, sinabi niya yun sa akin. pero kasi ako, pagdating kasi kay Imelda, huwag kayong mag-alala bukas, malalaman natin sa pre-live ko ano yung ipapakita niya, yun na lang yung abangan natin. At doon natin siya suportahan kung paano siya lumalaban. Kasi kapag pag-uusapan natin talaga yung character niya, ako para sa akin, yung na-meet ko naman siya, she's a very nice and masama yung loob niya kasi meron ng tumitira sa kanya. So yun. Kaya sabi ko, hindi ko rin maano na parang ano ba yung naiisip ni Imelda. Siguro nati-trigger talaga siyang sagutin kasi very easy yung ano niya, yung very natural kasi sa kanya yun. Oo. May iwasan na lang yun. But support na lang sa kanila din. O si Alexa last na. Si Alexa. Gusto ko din siya. Ang ganda no, napakabait. Tsaka nakikita mo talaga sa kanya yung gustong-gusto niya. Honestly, alam mo, pwede naman niya kasi piliin yung Brazil. Kasi siya, She's Brazilian. wala naman siyang Pinoy blood, di ba? Bakit naman? Pero pas pinili niya pa rin tayong i-represent. I just find it very... Tsaka magaling mag-Tagalog. Oo. Tsaka magalang na. Tsaka nakikita ko talaga yung effort niya talaga. Like talaga, ako wala kang background talaga sa previous pageant niya, like yung Nobel of the Universe. Pero talaga, diba? Ako nasusurprise ako sa kanya kasi hindi ko nga siya masyadong kilala. Pero yung napanood ko siya nung welcome ceremony, she know how to do yung kung paano niya i-project yung sarili niya and then paano niya inilalaban. Plus doon, maganda yung styling. Sino man yung makeup artist nito. Oh my God, shout out sa'yo. In fairness talaga sa kanya, maganda. Oo.
Naku, mas maganda si Alexia kapag walang makeup. Nakasabay ko nung breakfast na Saka Ratchaburi. napakabait Ang ko, ganda. na-interview ko siya saglitan lang. Saka- Napakabait, napakabuti. Tsaka ang ganda rin ng kinalabasan ng top model photo niya. Oo. Oo, Diba? in fairness sa Yung kanya. nakaganda, nakataas tuhod, ganyan. Yung naka-green siya. Oo. Nung una nga hindi ko na-get, sabi ko, ano ba yan? Bakit yung mukha niya nakaganon na? Pero may alam ba kayo na na may isang sponsor na Grabe kayo, pinahilaw niyo si Tita LV. Hoy, iniwan mo yung mga ano mo dyan, yung shades mo, yung tripod mo. Hawakan mo nga. Ama, Pinahawak niyo pa Mama. si Tita LV. meron na pasok sila lahat Saan? sa isang sponsor. Jojo Bragay? Na photoshoot lang sila. Pero kasama yung Mamaya na yun, ikaw naman revealing ka. Okay. So basta, wish all the best. So parang tingin mo ba ito, yung lahat ng mga Pilipina queens natin, pasok sa top 8? Kung ako masusunod, yes. Tingin mo. Pero magkakaalaman tayo sa prelims. Pero parang sa tingin mo, ganun ba ka-generous si Papa Noah na ibigay sa atin Tingin 5 ko, sa 18? tatlo. Oh, feeling ko hindi, parang hindi Pero lahat. isa lang makakarating sa top 5. Isa lang. To spread it out. Tapos tingin mo sa top 5 may isang papasok doon na transgender. Oo. Possible, no? Ako kung ano, it sounds good na may ipapasok siya sa top 5 kasi syempre parang inalaw na yun na sa lahat eh. And parang lalawak pa yung market niya. So, yeah. So, sana nga gawing top 6 din eh para alam mo ang dami nilang ano. Top 5 lang ka man, wala nang bonus. Ganon. Wala. Parang ayaw Pero mo yun. ikaw sa ngayon, sino ang winner mo? Hindi pa nagpiprelim, so syempre mababago pa ito bukas. Syempre Isa ko lang. Sini para palumpalo tayo sa pagdumpaldo tayo sa ano. Yun lang pala yung gusto. Si Gazini. Ako sinasabi ko Gazini Colombia or Gazini Peru. Ako naniniwala ako, for now, si Gasini ang winner kasi dahil ibang Gasini Ganados na yun nakikita natin ngayon, mas pinapakita niya na talaga kung sino siya, mas totoo na siya. Sabi ko nga sa kanya dati, para kang doll, tapos ngayon, eto ka na, yung ikaw na talaga. Yung hindi lang dinadamitan, mini-makeup at gumalaw ka, kumilos ka ngayon, as in pure Gasini na nakikita ko sa kanya. True. And let's see tomorrow kung ano yung ipapakita niya. So, syempre, pwede mo magbago to dahil madaming contestant na lumalaban dito. And then, let's see. True. Gasini. Okay, so yan. Maraming salamat sa iyo, Adam. Thank you for having me, Mama Sam. Until Si next Adam, time. Alam mo naman to si Adam. Si Adam yung, ewan ko, komportable talaga ako sa kanya. Hindi mayabang si Adam, hindi madamot si Adam, at wala siyang pakialam sa totoo Hindi lang. isnaber. Hindi siya intrigera. Oo, ako ang iniintriga. And Ayan, pero mabait si Adam. Saka kahit anong sabihin mo sa kanya, hindi niya siya seryoso. Yung para siyang lutang. Kuya Tar. Ayan, sa lahat ng makamamasab dyan, maraming salamat. At nandito si Adam, binisita tayo. And Adam, Kapong Cafe. so Thank you please for follow Adam. Alam niyo naman on to all sa- my social media accounts, Alam si niyo Adam naman G. kung saan niyo naman pupuntahan. Oo. Oo, for sure, di ba? So yun guys, maraming salamat po. Hanggang dito na lang. Hanggang sa muli namin, chikahan. Paalam. Thank you guys. Yay!